Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan. Nawa, bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng pasasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa nawa. Nasa kanilang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawa. Mga kapatid, ating pag-aralan o ating pag-usapan, ano ang marka ng halimaw? Ito ba yung tinatawag na 666 ng marka ng halimaw, mga kapatid? Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, paghariin nawa ang bawat isa. Ikaw ang aming Ama na nasa langit, ang siyang dinadakila. Pinupurihan ka namin sa pamagitan lamang ng iyong bugtong na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Naway kahabagan niyo po kami, bigyan kami ng pagkaing spiritual o physical man na pang-araw-araw na pangangailangan namin. Naway kahabagat patawarin niyo rin po kami sa aming mga kasala tulad ng aming pagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Sapagkat kayo ang aming Ama nagpapatawad sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Amang Diyos, ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Sapagkat nasa inyo lamang po, amang Diyos, ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawa. Diadalain ko ito sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo sa nawa. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan. Ang katanungan ay ganito, ano ang marka ng halimaw? Ang mga pangunahing talata kung saan binabanggit ang marka ng halimaw ay ang Pahayag 13, Kabanata 13, versikulo 15 hanggang 18. Ang ibang mga talata ay matatagpuan din sa Pahayag 14:9, Pahayag 14:11, Pahayag 15:2, Pahayag 19:20, at Pahayag 20, versikulo 4. Ang marka ay magsisilbing tatak para sa mga tagasunod ng Antikristo at ng bulaang propeta, ang tagapagsalita ng Antikristo. Ang bulaang propeta, ang pangalawang halimaw, ang siyang magtutulak sa mga tao upang magpatatak. Ang tatak ay literal na ilalagay sa kamay o sa noo at hindi lamang isang simpleng card na dinadala ng isang tao. Ang mga makabagong imbensyon ngayon katulad ng mga microchips o maliliit na gadget na ipinapasok sa katawan ng tao upang kumuha ng mga impormasyon na maaaring gamitin sa medisina, ang lumikha ng mas masidhing interes sa marka ng halimaw na tinutukoy sa Pahayag Kabanata 13. Maaari ang mga chips na ito na ating nakikita sa teknolohiya sa panahon ngayon ay kumakatawan sa mga pasimulang estado ng mga bagay na maaaring gamitin bilang pantatak ng halimaw. Mahalagang maunawaan na ang mga chips na itinatanim sa tao sa larangan ng medisina ay hindi marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw ay isang bagay na ibinibigay lamang sa mga sasamba sa Antikristo. Ang pagkakaroon ng medikal ng microchips o chips para sa mga pinansyal ng transaksyon sa kanang kamay o sa noo ay hindi marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw ay ang pagkakakinlanlan sa huling panahon ng Antikristo upang makabili o makapagbenta at ito'y ibibigay lamang sa mga taong sasamba sa Antikristo. Maraming mga tagapagpaliwanag ng aklat ng pahayag ang nagkakaiba-iba sa eksaktong kalikasan ng marka ng halimaw. Maliban sa microchips na itinatanim, kabilang sa iba pang espekulasyon ay ang ID card ng microchips at barcode na itinatato sa balat o isang simpleng marka upang makilala bilang tapat na tagasunod ng Antikristo. Ang huling pananaw ang pinakahuli sa mga espekulasyon dahil hindi ito nadadagdag ng anumang impormasyon sa kung ano ang ibinibigay sa atin ng Biblia. Sa ibang salita, ang alinman sa mga pananaw na ito ay posible,
Gayunman, ang lahat ng mga ito ay pawang haka-haka lamang. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng maraming oras sa pagpapalagay ng mga eksaktong detalye. Ang kahulugan ng 666 ay isa ding misteryo. May mga nagpapanukala na may koneksyon ito sa June 6, 2006 o 060606. Gayunman sa pahayag Kabanata 13, ang bilang na 666 ay nagpapakilala sa isang tao, hindi sa isang petsa o kalendaryo. Sinasabi sa atin ng pahayag 13:18, dito may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Gayunpaman, ang numerong 666 ay magpapakilala kung sino ang Antikristo. Sa loob ng maraming siglo, maraming tagapagpaliwanag ng Biblia ang magtatangka o nagtangka na kilalanin ang mga individual na maaaring siyang 666. Ngunit wala isa man sa kanila ang tumama. Ito ang dahilan kung bakit ayon sa pahayag 13:18, kailangan ng talino upang makilala ang taong ito. Sa oras na mahayag ang Antikristo, 2 Tesalonica 2:3-4, magiging maliwanag kung sino siya at kung paanong ipinakilala siya ng numerong 666. Amen. So dito mga kapatid, pinapakita sa atin yung marka ng halimaw, no? Na akala natin ayun yung 666. Ay hindi literal na gadget na ilalagay sa loob ng katawan natin. Hindi siya literal na ID card o barcode na itatato sa ating katawan o sa ating balat. Ang marka ng halimaw o ng 666 na kumakatawan sa halimaw, itong 666 na ito mga kapatid, na ibibigay lamang ito sa mga taong sasamba, no, sa Antikristo. Yung tatanggapin yung ipapasamba ng Antikristo na sabi nga sa kapahayagan mga kapatid, na gagawasan ng isang larawan, no? Gagawasan ng isang larawan para pilitin, no? Para pilitin sambahin ng mga tao itong ginawa niyang larawan. At itong Antikristo na ito, itong propetang ito, no, na sabaga mga kapatid, dalawa kasi siya mga kapatid, no? Dalawa eh. Isang propeta at isang Antikristo. Okay? Yung propeta, no, siya yung magsasabi sa mga tao na kung ano ang dapat nilang paniwalaan doon sa Antikristo, mga kapatid. Ganun ang pagkakapahayag dito mga kapatid. So ating pagbulay-bulayin ang talata para mas magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Antikristo mga kapatid. Ano ang marka ng halimaw? Ito ba ang 666? Maaari bang ang itatatak sa noo natin ay 666? Itatatak sa ating kamay ay 6? Hindi po mga kapatid. Ito ay isang pangalan ng Antikristo. Hindi natin alam ha. Malaman natin sa mga talata ng ating mababasa. Ang mga pangunahing talata kung saan binabanggit ang marka ng halimaw ay ang pahayag 13, versikulo 15-18. Basahin po natin mga kapatid. No? Basahin natin ang Revelation 13, 15-18. Ganito po ang sinasabi mga kapatid. Pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at pinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ito makikita dito mga kapatid, no? Pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Ibig sabihin, may unang halimaw at pangalawang halimaw. Ngayon, pansinin nyo yung sinasabi ritong pangalawang halimaw
sa unang halimaw. Ibig sabihin mga kapatid, gito lang yan. May posibilidad na yung unang halimaw, etong si yung Diablo o si Satanas mga kapatid. No? Si Satanas, may posibilidad na itong unang halimaw ay si Satanas o yung Diablo o yung dragon. May posibilidad. Yung ikalawang larawan, no? Yung yung ikalawang larawan, ito yung sasambahin ng lahat ng tao sa pamagitan ng Antikristo, mga kapatid. Na walang nakakaalam, hindi naman binanggit dito mga kapatid kung anong klaseng larawan yun, di ba? Walang nakakaalam kung anong klaseng larawan na ipipilitin ipasamba, no? Sa lahat ng tao. Kasi sabi niya rito mga kapatid, kaya't nakapagsalita ang larawan at pinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So tuloy mga kapatid, sa 16, sa pilitang pinatatakan ng halimaw sa kanang kamay o noo ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya. Isipin nyo mga kapatid sa pilitang patatatakan ng halimaw. Sino yung halimaw mga kapatid? Yun yung larawan mga kapatid, no? Na binigyan ng hininga ng unang halimaw. Okay? Ito yung larawan na ito na halimaw din mga kapatid. Na sa pilitang pinatatakan ng halimaw sa kanang kamay o noo ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya. Ibig sabihin pangkalahatan to mga kapatid. Walang pinipili to mga kapatid, mayaman man o mahirap, di ba? Dakila o aba man, alipin man o malaya. Talagang sapilitan, sabi rito sapilitan. Ngayon, yung sapilitan, kung talagang ayaw mo talaga sumamba, no? Doon sa larawan ng halimaw o doon sa larawan ng binigyan ng hininga ng pangalawang halimaw, anong sinasabi niya rito mga kapatid sa 15? At pinapapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ang magiging kapalit nito mga kapatid, pananampalataya mo. Dito pinapakita kung gaano ka katapat sa Diyos. Bakit? Kasi ayaw mo sumamba sa ayaw mo sumamba sa halimaw sa larawan ng halimaw So, ang magiging kapalit mo ay yung buhay mo. Ayan sinabi rito, at pinapapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Tuloy natin sa 17. Anong sinasabi mga kapatid? Ito pinapapatay yung ayaw sumamba doon sa larawan na binigyan ng hininga nung ikalawang halimaw, pangalawang halimaw. So 17, anong sinasabi mga kapatid? At walang maaaring magbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Isipin nyo mga kapatid at walang maaaring magbili o bumili. Ibig sabihin kung wala kang tatak ng halimaw at hindi ka sumasamba sa halimaw mga kapatid, hindi ka makakapagbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw. Pangalan mga kapatid hindi numero kundi pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas niyon. Isipin mo dito sinasabi rito, pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Ano ba yun kaya mga kapatid? Ano kaya yung mga kapatid? Diba? Palaisipan sa atin mga kapatid, napakahiwaga. Sabi ko nga, ang Biblia ay sobrang hiwaga. Kung babasahin mo ng maigi, intindihin mo, napakahiwaga na hindi mo basta-basta maunawaan. So tuloy. Ang sabi rito mga kapatid sa 18, kailangan dito ang talino. Sabi ng Panginoong Kristo, kailangan dito ng talino. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. Diba? Ang bilang niya ay 666, 666. Ang bilang. Isipin nyo mga kapatid, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Diba? Ang bilang ay 666.
at 66 o 666, mga kapatid. Isipin nyo yung ganung kahiwaga. Pero hindi talagang, kasi tandaan nyo mga kapatid, no? Dito, binigyan na tayo ng babala. Pero hindi niya sinabi yung pangalan ng lalaki na yun. Bakit? Kasi malalaman ng tao eh. Di ba? Malalaman ng tao, no, halimbawa, naisulat o binanggit ng Panginoong Jesucristo kay Juan, kay Apostol Juan, yung pangalan ng Antikristo, malalaman ng tao kung sino yung Antikristo. Pero para mahiwaga, no, para hindi kagad natin maintindihan at maunawaan, mga kapatid, nagbigay siya ng bilang, no? Isang bilang na ang matalinong tao lamang ang makakakuha ng kahulugan nito. Mga kapatid, 666. Diba? Sabaga mga kapatid, may purpose pa rin. Diba? May purpose pa rin kung bakit bilang ang ibinigay ng Panginoong Jesucristo kay Juan patungkol doon sa Antikristo. Hindi niya nirekta yung anumang pangalan nito. Kasi sabi ko nga, malalaman agad ng tao. Diba? Malalaman agad ng tao. At dito mga kapatid, binigyan pa rin tayo ng babala ng Panginoong Jesucristo para umiwas sa Antikristo. Pero nakakalungkot man aminin, totoo mga kapatid, na maraming nahihikayat itong espiritu na ito, itong Antikristo na ito sa ibang pananampalataya mga kapatid. Diba? Napakalino ang sinasabi ng Apostol Pedro, diba? Napakalino ang sinasabi niya, malalaman mo sa turo ng isang guro o sa isang propeta na kung ano ang tinuturo niya patungkol kay Kristo. Makikita niyo yan mga kapatid, no? Sa sulat ni Unang Pedro, kung di ako nagkakamali, Unang Pedro yan mga kapatid. So tuloy natin mga kapatid. Ang ibang mga talata ay matatagpuan din sa Pahayag 14:9. Basahin natin mga kapatid. 14:9. Ganito sinasabi mga kapatid. Sumusunod sa dalawa ang ikatlong anghel ng malakas na nagsasabi, sino mang sumamba o sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at tumanggap o tumatanggap ng tatak sa kanyang kamay o noo. Isipin nyo mga kapatid ha. Isipin nyo mga kapatid ha. Pansinin nyo mga kapatid. Ang sabi rito mga kapatid, sumusunod sa dalawa ang ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at tumanggap o tumatanggap ng tatak sa kanyang kamay o noo. Ano ang duktungan natin mga kapatid ha? Duktungan natin. Ito pinapakita rito mga kapatid. Yung patungkol sa halimaw, ha? Yung halimaw at sa larawan. Ang pinapatungkol dito na mababasa mo talaga sa sinasabi sa kapahayagan. So ngayon, ano ang magiging sukli, mga kapatid? No? Ano ang magiging sukli doon sa mga sumamba at nagpatatak, no, sa kamay o sa noo? Sa 10, ano sabi? Ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. Isipin nyo mga kapatid ha. Pahihirapan sila sa apoy. Sino? Yung mga sumasamba sa halimaw at tumanggap ng tatak sa kanyang kamay o noo. Kasama silang pahihirapan. Sabaga, yung mga tumanggap at sumamba, ito yung mga Antikristo, no? Kasama silang pahihirapan kasama sila ng halimaw at ng diablo at ng Satanas, mga kapatid. Pati yung bulaang propeta, pati yung Antikristo. Pahihirapan sila sa apoy. Kasama ang mga sumambaron, mga kapatid. Yan ang kagimbal-gimbal na talagang katotohanan, mga kapatid. So sa 11, basahin natin ang sa 11, mga kapatid. Ang sabi ganito, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay painan lang magpakailanman.
Araw at gabi ay walang kapahingahan ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang sinumang tumanggap ng kanyang tatak. Isipin nyo, pahihirapan araw at gabi na ikaw mismo ay tumanggap doon sa marka o doon sa halimaw at nagpatatak ka sa noo at sa kamay. Araw-gabi, sabi rito mga kapatid, ay walang kapahingahan. Isipin nyo yun mga kapatid, ha? Walang kapahingahan na pahihirapan ka mga kapatid. So tuloy mga kapatid, 15:2, ganito sinasabi. Ito naman sinasabi mga kapatid sa 15:2. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Ibig sabihin mga kapatid, dito mapapansin mo mga kapatid, ha? Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid. Sabi rito ni Apostol 1 na nakita niya, sabi niya rito, may nakita akong animoy dagat na kristal. Ito na yung mga kapatid, yung apoy, no? Yung apoy na nagliliyab. Parang dagat. Sabi niya rito, dagat na kristal, sabi niya. Ito yung impyerno mga kapatid. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw. O, nakita niya rin daw yung mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Isipin niyo mga kapatid, ha? Magkaiba yun mga kapatid. At sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang, magkaiba doon sa halimaw mga kapatid. Ngayon, ang sabi rito, nakatayo sila sa dagat ng animoy kristal, hawak ang alpang ibinigay ng Diyos. Sabi rito mga kapatid, nakatayo sila sa dagat na animoy kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Sipin nyo mga kapatid. So ngayon mga kapatid, tuloy natin sa 19. Ano ba yon mga kapatid? 19:20. Ganito ang sinasabi mga kapatid. Nabiyag ang halimaw. Nabiyag din ang bulaang propeta na gumawa ng mga himala sa harapan ng halimaw. Ang mga ito ay ginamit niyang pandaya sa mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ngayon, ano yon mga kapatid? Ang dalawang ito ay hinagis ng buhay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Yung pala yung mga kapatid. Lawa na nagliliyab na asupre, kung saan itinapon yung halimaw at yung bulaang propeta mga kapatid. Siyempre kasama na rin yung mga kapatid, yung Antikristo na gumawa ng larawan na binigyan ng hininga ng ikalawang halimaw. So tuloy, anong sinasabi sa 4 mga kapatid? Sinasabi sa 4. Anong sinasabi sa Kabanata 20, versikulo 4? Ganito sinasabi mga kapatid. Nakakita ako ng mga trono at ng mga nakalukluk doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sipin nyo mga kapatid, ha? Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Ito yung sinasabi ko mga kapatid, no? Yung mga taong sapilitang, no, pinatay, no? Sabaga, yung mga taong pinatay nung basahin natin mga kapatid, no? Basahin natin yung 13. Ito yung mga taong pinatay mga kapatid, 13:15. Ito sinasabi mga kapatid, no? Ito yung mga taong sinasabi na pinapatay. Nakita ni Juan, kaya't nakapagsalita ang larawan at pinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ito yung mga tao mga kapatid na ayaw sumamba
ayaw sumamba doon sa halimaw, mga kapatid. Ang sabi rito, hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Ito yung mga pinatay na muling binuhay, no? Sabi rito, binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Isipin nyo, mga kapatid. Diba? Isipin nyo na sa panahon ng kapighatian, no, gagamit pa rin ang Diyos, no? Gagamit pa rin ang Diyos para nais na mas marami pang makasama sa karyan ng langit, no, sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Ganun tayo kamahal ng Diyos Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Isipin nyo yun, mga kapatid. Diba? Isipin nyo na lang, mga kapatid, na sa panahon ng kapighatian, gagamit pa rin ng Diyos, no? Gagamit pa rin ng Diyos ng mga kaluluwa o ng mga tao para mas marami pa na makahikayat na merong tunay na Diyos na nag-aantay sa atin, mga kapatid. Yan ang nais ng Diyos sa ating mga tao, na makakita tayo ng katotohanan sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapag-gabay ng Banal na Espiritu Santo. Isipin nyo yun, mga kapatid. Ito na yun, mga kapatid. Isipin nyo, itong pangyayari nito, mga kapatid, ito na yung katapusan ng mga kapatid, ito na yung katapusan ng panahon ng Antikristo, mga kapatid, na nag-aharisa sa loob ng 7 taon, mga kapatid. Ito na yon. At kaya sabi rito, mga kapatid, binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito yung, mga kapatid, na naging nakapagtiis sa paghihirap, naging tapat. Diba? Ito nga yung sinasabi ko sa Mateo 24:13, mga kapatid. Ang sino man manatiling tapat hanggang sa huli, ang siyang maliligtas. Isipin mo, ito yung, mga kapatid. Yung mga taong pinapatay ng halimaw dahil ayaw sumamba sa kanyang larawan. Ito yung naging tapat. Saan? Sa pananampalataya. Sa pananalig sa Diyos. Sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo, mga kapatid. Ito yung mga pinapatay ng Antikristo. So tuloy, mga kapatid, tuloy tayo. Ang marka ay magsisilbing tatak para sa mga tagasunod ng Antikristo at ng bulaang propeta, ang tagapagsalita ng Antikristo. Isipin nyo, mga kapatid, Isipin nyo, ang marka ay magsisilbing tatak para sa mga tagasunod ng Antikristo. Una, at bulaang propeta, ang tagapagsalita ng Antikristo. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, gagamit pa rin itong Antikristo, gagamit siya ng bulaang propeta, mga kapatid. Gagamit siya ng bulaang propeta para maging tagapagsalita niya saan? Sa mga tao, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, ang bulaang propeta, ang pangalawang halimaw, ang siyang magtutulak sa mga tao upang magpatatak. Isipin niyo, mga kapatid, yung pala yung bulaang propeta ay yung pangalawang halimaw, ang siyang magtutulak sa mga tao upang magpatatak. Ano ba yon? Sabi rito, ang tatak ay literal na ilalagay sa kamay o sa noo at hindi lamang isang simpleng card na dinadala ng isang tao. Isipin nyo, mga kapatid, ang tatak ay isang literal. Hindi ito isang bagay, no? Hindi ito isang bagay na ipinapasok sa katawan o sabaga itatato, no? Hindi natin alam, sabaga eto, mga kapatid, ay ayon sa pag-aaral sa oras nito, mga kapatid. Kasi kung iisipin nyo, mga kapatid, sa mga talata na ibinigay dito sa pahayagan, ang nakalagay doon, itatatak, no? Itatatak. Sabi nga, di ba, na sa pilitang magpatatak. Sabi nga doon sa talata kanina, di ba? Sa pilitang magpatatak. Di ba? So tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo. Ang mga makabagong imbensyon ngayon, katulad ng mga microchips o maliliit na gadget na ipinapasok sa katawan ng tao upang kumuha ng mga impormasyon na maaaring gamitin sa medisina, ang lumikha ng mas masidhing interes sa marka ng halimaw na tinutukoy sa pahayag Kabanata 3. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga taong nakakaunawa o mga taong nakabasa patungkol sa marka ng halimaw
na iniisip nila itong microchips o maliliit na gadget na ipinapasok sa katawan ng tao, na ito rin yung mga nakaraang sinasabi ko mga kapatid, may posibilidad na gamitin din, di ba? Na akala natin ito ang magiging marka, no, sa halimaw. Sabaga, ano sinasabi? Sabaga, maaari ang mga chips na ito na ating nakikita sa teknolohiya sa panahon ngayon ay kumakatawan sa mga pasimulang estado ng mga bagay na maaaring gamitin bilang pantatak ng halimaw. May posibilidad na ito'y gamitin ng pantatak. Pero anong sinasabi ng ating pag-aaral? Malagang maunawaan na ang mga chips na tinatanim sa tao sa larawan ng medisina ay hindi marka ng halimaw. Ibig sabihin, pinapaliwanag rito mga kapatid, yung mga microchips, yung mga itinatato na marka, na barcode, may posibilidad na ito'y haka-haka lang natin mga kapatid. Mababasa natin dito yan mga kapatid. Mababasa natin dito yan mga kapatid. Pero sinasabi rito, hindi ito yon na tanda ng tatak ng marka ng halimaw. Hindi yun mangyayari kasi ang sabi rito pangalan o numerong bilang mga kapatid. Ibig sabihin, numerong bilang sa pero pangalan mga kapatid. Ang tanda ng ang tanda ng Antikristo. So tuloy natin mga kapatid. Ngayon, ang marka, sabi rito mga kapatid, no, ang marka ng halimaw ay isang bagay na ibinibigay lamang sa mga sasamba sa Antikristo. Isang bagay na ibinibigay, no? Ang pagkakaroon ng medikal ng microchips o chips para sa mga pinansyal ng transaksyon sa kanang kamay o sa noo ay hindi marka ng halimaw. Pero sumisimbolo yun mga kapatid, no? Parang ano sa mga kapatid, no? Parang ganito nangyari. Parang binibigyan na tayo, no? Binibigyan na tayo ng idea na posibilidad na sa darating na panahon na imbis na chips o card o ng pagpatatato, ibang klase ang itatatak ng Antikristo na ito sa mga taong tatanggap sa kanya mga kapatid. Sa mga taong sasamba sa kanya. Sabaga, may posibilidad na siguro kaya inaaral na ng mga tao para malaman ng tao sa darating na hinaharap, di ba? Na hindi chips o card lamang ang tanda ng ng Antikristo. Itong halimaw na ito, mga kapatid. So tuloy natin mga kapatid. Ang sabi rito mga kapatid, ang marka ng halimaw ay ang pagkakilanlan sa huling panahon ng Antikristo upang makabili o makapagbenta, at ito'y ibibigay lamang sa mga taong sasamba sa Antikristo. Ibig sabihin, pagkakailanlan sa huling panahon. Ibig sabihin, siguro pangalan to mga kapatid, isang pangalan o bilang na pangalan na numero mga kapatid. So, maraming mga tagapagpaliwanag ng aklat ng pahayag ang nagkakaiba-iba sa eksaktong kalikasan ng marka ng halimaw. Sa mga nag-aaral ng kapahayagan o sa pahayag o sa libro ng pahayag mga kapatid, magkakaroon talaga ng pagkakaiba-iba, no? Siyempre, sabi nga rito, talino ang dapat gamitin, di ba? Talino ang dapat gamitin. So tuloy, maliban sa microchips na tinatanim kabilang sa iba pang espekulasyon ay ang ID card, microchips at barcode na itinatato sa balat o isang simpleng marka upang makilala bilang tapat na tagasunod ng Antikristo. Di ba? Parang ito na yung di ba, may mga napapanood tayo sa YouTube na nagpapatatak ng barcode, naglalagay ng chips sa kanang kamay. Siguro ito na yung parang ensayo, no? Parang pinapakita na lang doon na ganito ang dapat mangyayari sa hinaharap. Pero hindi ganun mismo na bagay na ilalagay ng Antikristo o ng halimaw na nagmula sa larawan, o yung halimaw na inilarawan o ginawang larawan, no, ng Antikristo na ito mga kapatid. So tuloy mga kapatid,
Ang huling pananaw ang pinakahuli sa mga espekulasyon dahil hindi ito nadagdagan ng anumang impormasyon sa kung ano ang ibinigay sa atin ng Biblia. Totoo naman mga kapatid, wala kang ibang makikita mga kapatid, no? Na iba pang impormasyon patungkol dito sa Antikristo mga kapatid. Wala kang makikita. So tuloy, sa ibang salita, ang alinman sa mga pananaw na ito ay posible gayon man, ang lahat ng mga ito ay pawang haka-haka pa lamang. Ibig sabihin, ito yung sinasabi ko, haka-haka ng kaisipan ng tao pero may posibilidad na mangyari. Di ba? Kasi parang iniinsayo na nila, no? Iniinsayo na nila. Ngayon, tuloy tayo mga kapatid. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng maraming oras sa pagpapalagay ng mga eksaktong detalye. Ang kahulugan ng 666 ay isa ding misteryo. Ito nga sinasabi ko mga kapatid, no? Bakit bilang ang binigay ng Panginoon Kristo, di ba? Bakit hindi na lang niya dinirektang pangalan? May posibilidad na siguro kung dinirekta niya yung pangalan, di ba? Alam na ng tao at baka may posibilidad na gamitin to, no? Na may mga intensyon na tao na ako yung ano, di ba? Sumapi kayo sa akin, di ba? Parang ganun lang, may posibilidad na maaring ganun mga kapatid. So tuloy mga kapatid, may mga nagpapanukala na may koneksyon ito sa June 666 o June 6, 2006 o 060606. Gayunman sa pahayag Kabanata 13, ang bilang na 666 ay nagpapakilala sa isang tao, hindi sa isang petsa o sa kalendaryo, di ba? Dito makikita mo, di ba? Pero yung ibang nag-aaral, no, nung libro ng pahayag, doon nila itinutukoy, no, dito sa June 6, 2006, no. So tuloy mga kapatid, sinasabi sa atin ng pahayag 13:18, dito yung may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ng bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Diba? Binigay lang sa atin mga kapatid, bilang. Gayunpaman, sabi rito, gayunpaman, diba? Gayunpaman, ang numerong 666 ay magpapakilala kung sino ang Antikristo. Diba? Ibig sabihin mga kapatid, dito, yung numerong 666, no? Ito yung magpapakilala kung sino yung Antikristo. Sapagkat lalabas itong ano na ito mga kapatid, itong numero na ito, itong 6666 na yan, lalabas yan sa panahong hinaharap o sa hinaharap, no? At ipapakilala niya kung sino yung Antikristo mga kapatid, kung sino yung tinatawag na say Diyos, at pipigilan niya ang lahat ng tao na sumamba sa makapangyarihang Diyos at gagawasan ng isang larawan para pilitin sambahin ng mga tao. At yung mga taong ayaw sumamba ay ipapapatay ng larawan, no? Nang binigyan ng buhay nung ikalawang halimaw. Diba? Ganun mangyayari mga kapatid sa hinaharap, no? Wag naman sana sa panahon natin, pero walang tayong magagawa. Kailangan itong maganap. Kasi kung dito magaganap, mga kapatid, hindi magaganap yung pangako ng Diyos na makakasama natin ang Panginoon Kristo sa loob ng 1,000 taon, mga kapatid. Pakatandaan natin yan. So tuloy, mga kapatid, sa loob ng maraming siglo, maraming tagapagpaliwanag ng Biblia ang nagtangka na kilalanin ang mga individual na maaaring siyang 666. Ngunit wala isa man sa kanila ang tumama. Totoo naman niya mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit ayon sa pahayag 13:18, kailangan ng talino upang makilala ang taong ito. Sa oras na mahayag ang Antikristo, ito'y makikita sa ikalawang Tesalonica 2, versikulo 3 hanggang 4. Basahin natin mga kapatid. Ikalawang Tesalonica 2:3 hanggang 4. Ganito sinasabi mga kapatid. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat hindi nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail ang itinalaga sa walang katupusang kaparusahan. Isipin nyo mga kapatid, lalabas talaga mga kapatid, no,
lalabas talaga itong suwail na ito, mga kapatid. Lalabas talaga. Ngayon, 4, kalalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ang Diyos. Ito yung Antikristo na tinatawag, mga kapatid. Ito yung Antikristo na tinatawag na talagang may posibilidad na mangyari. Hindi posibilidad, mangyayari talaga, mga kapatid. Mangyayari talaga, pero walang nakakaalam, mga kapatid, no? Walang nakakaalam kung kailan mangyayari ito, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo. Maging maliwanag kung sino siya at kung paanong ipinakilala siya ng numerong 666. Amen. So dito, mga kapatid, pinapakita sa ating mga kapatid, no? Sa darating na panahon, no? Sabi ko nga, sa darating na panahon, lalabas itong 666 na to, mga kapatid. Itong 666 na ito. Lalabas ito at ipapakilala siya, no? Ipapakilala siya nito kung sino yung Antikristo. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Na kapag, mga kapatid, ganito lang yan, mga kapatid, no? May posibilidad, mga kapatid, na yung 666, no, yung 666, mga kapatid, ito yung bulaang propeta na magpapakilala doon, no? Doon sa Antikristo na gagawa ng larawan na bibigyan naman ng propetang ito, itong bulaang propeta na ito, ng buhay, yung larawan na ginawa ng Antikristo, na kung saan pipilitin magpatatak sa panahong iyon yung mga taong dapat sumamba doon sa larawan na binigyan ng buhay, mga kapatid. Ngayon, oras na matatakan ka, siyempre kaanib ka na nila. Kailangan mo na sumamba doon sa larawan na binigyan ng buhay ng ikalawang halimaw, kung saan, which is yung bulaang propeta na yon, mga kapatid. So yung mga taong ayaw magpatatak at ayaw sumamba doon sa larawan na binigyan ng buhay, papatayin sila ng halimaw, no? Yung binigyan ng buhay na larawan, papatayin sila, mga kapatid. So sa panahon na pagbabalik ng Panginoong Kristo, sa yung talagang second coming na ng Panginoong Kristo. Kasi, mga kapatid, itong panahon nito, natapos na yung mga kapatid, natapos na yung rapture, yung pagdagit sa mga iglesia. Natapos na yon. Kaya nga sinasabi nga ng Panginoong Kristo, ang sino mang manatiling maging tapat hanggang sa huli, siya ang maliligtas. Ibig sabihin, may iba, mga kapatid, no? May mga iba pang gagamitin ang Diyos para mas marami pa silang makapagpahayagan ng salita ng Diyos. Yan ang gusto ng makapangyarihang Diyos Ama, mga kapatid, eh. Tandaan natin yan, mga kapatid. Sabi ko nga sa mga nakaraang live streaming ko, di ba? Sabi ko nga, kung halimbawa, ako, sinasabi ko nga, halimbawa ako, hindi ako nakasama doon sa rapture na tinatawag, at naiwan ako rito, at alam kong naganap na yung rapture, kailangan ko maging manatiling tapat sa aking pananampalataya. Bakit? Kasi may posibilidad na gagamitin tayo, yung mga naiwan na tagapagpahayag ng salita ng Diyos, gagamitin sila sa mga taong naiwanan ng mga mahal sa buhay doon sa mga na-rapture. Diba? Kasi maghahanap ng katanungan yan, bakit sila nawala? Bakit nawala ang aking asawa? Bakit nawala ang aking anak? Diba? May posibilidad na gagamitin tayo, mga kapatid. Diba? Yan ang katotohanan. Kaya kung bakit magkakaroon pa ng pagkakataon para magsisi ang mga tao. Ano ba sinasabi sa Deuteronomio? Diba? Diba? Kung sino man sa panahong iyong paghihirap, kung sino man yung manumbalik sa Kanya, diba? At sumunod sa Kanya. Bakit? Kasi ganong kahabag ang Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Yan ang katotohanan.
Yan ang katotohanan na dapat natin malaman, mga kapatid, na binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na magbago. Diba? Sabi ko nga sa nakaraang live streaming ko, diba? May dahilan ng Diyos kung bakit yung rapture ay hindi mararapture, hindi lahat ay mararapture, kasi may dahilan ng Diyos, mga kapatid. May dahilan ng Diyos kung bakit kailangan maganap yung ganung bagay, kasi may posibilidad na yung anak ko na rapture, ako hindi, 'di ba? Magtatanong ako bakit siya na rapture. Kasi nung panahon na kasama ko siya, lagi niya sinasabi sa akin, sabi niya, pa, kasi ganito kailangan natin tanggapin ang Panginoong Kristo. Ito ang sinasabi ng Biblia, 'di ba? May posibilidad na magbago ang kaisipan sa panahong iyon na totoong sinasabi ng aking anak. Halimbawa lang naman, ganun, 'di ba? May posibilidad na ganun mangyari, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, ang lahat ng sinasabi sa Biblia na nakasulat, magaganap yan step by step. Mga kapatid, magaganap yan step by step. Hindi yan hindi yan isang buhos, kundi step by step yan, mga kapatid. So dito, mga kapatid, makikita natin na binibigyan pa rin tayo, no, ng pagkakataon at babala sa pag-aaral natin ito. Binibigyan tayo ng babala, no, ng Panginoong Kristo kung paano natin kilalanin ang Antikristo. So paano ba natin makikilala ang Antikristo, mga kapatid? Basahin natin, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid. Tignan natin kung ano siya sabi ng dito siya sabi rito, mga kapatid, no, na sa unang 1, kapitulo 2, versikulo 18, ganito sinasabi, mga kapatid. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Ibig sabihin, mga kapatid, sa panahon pa lang nila, mga kapatid, marami ng Antikristo na nagsisilitawan. Pero hindi pa ito yung mismong sabaga, hindi pa ito yung mismong suwahil na tinutukoy ni Apostol Pablo. Hindi pa ito, kasi mangyayari pa to sa hinaharap. Di natin, kundi sa panahon natin, sa darating na panahon, o sa darating na taon, o sa ikalawang taon, o sa ikatlong taon. Di natin alam, mga kapatid. Walang ibang nakakaalam nito, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ano pa sinasabi, mga kapatid? Sa unang 1:4, ganito sinasabi, mga kapatid. Mga minamahal, sabi rito, unang 1:4:1, mga kapatid, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ngayon, tuloy natin sa 2. Ito ang pagkakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ito, mga kapatid, no? Ito ang sinasabi, mga kapatid, na malalaman mo kung ang yung Espiritu ng Diyos ay naroroon sa isang tagapagturo o sa doon sa propeta na nagsasabi, ako isang propeta, malalaman mo kung paano niya ipahayag ang Panginoong Kristo. Anong sabi ni Apostol Juan? Ang sabi niya ganito, mga kapatid, ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Sipin niyo, mga kapatid, So tuloy, ano ba yung sinasabi niya patungkol doon sa Antikristo? Sabi niya rito sa 3, subalit ang hindi nagpapahayag ng gayong tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya, nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Isipin niyo, mga kapatid, yung Espiritu
na nagtuturo, mga kapatid, na ang Panginoon Kristo, no, na hindi anak ng Diyos at hindi naging tao, sila yung anti-Kristo. Pero dito, hindi pa ito yung mismong hindi pa ito yung mismong tinatawag na suwahil na lalabas na magsasabi siya ay Diyos na sinasabi ng Apostol Pablo, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. No? Napakahiwaga, napakalalim kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Pero sabi ko nga, hindi natin mauunawaan to kung hindi ito, mga kapatid, kung hindi ito, hindi tayo ginagabayan ng banal ni Espiritu Santo. Nawa, sa oras nito, mga kapatid, aking dalangin sa Ama, sa Anak at sa banal ni Espiritu Santo, ang kapahayagang ito ay nagdudulot sa atin ng lawak ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos at sa ating binibigyan na rin tayo, no, ng Panginoon Kristo ng babala, no, patungkol dito sa 666 na ito o dito sa tinatawag na marka ng halimaw, mga kapatid. Nawa, sa oras ito, nagpapasalamat pa rin po ako sa lahat na patuloy na sumusuporta at nakikinig sa pag-aaral na ito. Nawa tayo pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal ni Espiritu Santo na sa kanilang kapurihan, kadakilahan, kalawal at kapangyarihan magpakailanman sa nawat. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako po yung muli nagpapasalamat. Nawa, meron tayong nakuwang impormasyon at meron tayong natutunan patungkol sa ating pag-aaral kung ano ang marka ng halimaw. Ito ba yung 666, mga kapatid? Hindi, ito sabi ko nga, mga kapatid, yung 666, ito yung magpapakilala doon sa Antikristo, mga kapatid. Ito yung 666 na to, mga kapatid. Tandaan natin. Ito yung may posibilidad, sabi ko nga, may posibilidad na ito yung 666 na to, ito yung lalabas na bulaang propeta, okay? Ito yung lalabas na bulaang propeta at magpapakilala doon sa Antikristo, mga kapatid. Nagagawa itong Antikristo na ito ay gagawa ng isang larawan na bibigyan ng hininga nung ikalawang halimaw, which is ito yung bulaang propeta, mga kapatid. So hanggang sa muli, mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo. At inuulit ko nga po sa lahat na sumusuporta sa channel na ito, maraming salamat sa nawat sa nawa. Hanggang sa muli, mga kapatid, aking dalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo ang kaligtasan ng bawat isa sa nawat sa nawa.